17 nangungunang doktor ang hindi makaligtas sa anak ng bilyonaryo. Isang mahirap na dalaga lamang ang natuklasan ang detalyeng nakaligtaan ng lahat. Magagawa kaya nitong iligtas ang bata? O may lihim pang nakatago na magpapabagsak sa lahat? Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw sa pag-ibig at katotohanan. Sabi nila, sa isang mundong puno ng ingay at kapangyarihan, madalas ay nababaliwala ang maliliit na tinig. Paano kung ang pinakamaliit na tinig na yon, ang tinig na pinagtatawanan at isinasantabi, ang siyang may hawak ng kasagutan sa isang problemang hindi malutas ng pinakamagagaling man? At paano kung ang kasagutan na iyon ang maging tulay sa isang pag-ibig na hinding-hindi mo inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Thea at Marco sa isang kwentong pinamagatang Ang Huling Hininga sa ika-28 palapag ng St. Jude's Medical Center sa Makati. Ang oras ay hindi na sinusukat sa pagpatak ng relo, kundi sa bawat hirap na paghinga ng isang 10 taong gulang na bata. Si Miguel Villena, ang kaisa-isang anak at tagapagmana ng bilyonaryong si Don Ricardo Villena, ay dahan-dahang binabawian ng buhay at walang sino man ang nakakaalam kung bakit. Mula sa malamig na salamin ng nurse's station, pinagmamasdan ni Dr. Althea Thea Reyes ang eksena sa loob ng VIP suite. 17 espesyalista, ang mga pinakamagagaling na doktor sa buong Pilipinas, ang nagpupulong sa isang sulok. Ang kanilang mga mukha ay gusot, ang kanilang mga balikat ay bagsak. Pagod at pagkatalo. 24 na oras ng gising si Thea. Ramdam niya ang pagod sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ang suot niyang puting uniforme ay lukot na, at ang buhok niyang nakatali ay nagpapakita na ng ilang hiblang tumatakas mula sa pagkakapusod. Ngunit hindi ang pagod ang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ito ay ang tunog. Isang mahinang, halos hindi marinig na tunog mula sa batang si Miguel. Isang tunog ng paghihirap sa paghinga. Isang tunog na pamilyar sa kanya. Isang tunog na bumiyak sa kanyang puso. Maraming taon na ang nakalipas. Agad siyang dinala ng kanyang alaala sa isang maliit na bahay sa probinsya. Amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at ang kanyang ama nakahiga sa isang papag na kawayan, hinahapo at basang-basa ng pawis. Parang may gumagapang sa lalamunan ko, anak. Bulong ng kanyang ama habang hinihimas ang sariling leeg. Hindi ako makahinga ng maayos. Kinilabutan si Thea. Mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang masakit na alaala. Ngunit habang tinititigan niya ang batang Villena, nakikita niya ang multo ng kanyang ama. Ang parehong desperadong tingin sa mga mata. Ang parehong bahagyang pag-angat ng baba, na para bang sinusubukang lumikha ng espasyo sa lalamunan para sa hangin. Isang ideya, isang napakalayong posibilidad ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na nakakatakot. Isang ideya na imposibleng paniwalaan. Hindi kaya? Bulong niya sa sarili. Nang walang pag-aalinlangan, nilapitan niya ang head nurse, isang matandang babae na kilala sa pagiging masungit. Nurse Alma, napansin ko lang po sa paghinga ng pasyente. May kakaiba po. Parang may obstruction sa kanyang lalamunan na hindi nakikita sa mga scan, sabi ni Thea. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Nurse Alma mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Doktora Reyes, residente ka pa lang. Hayaan mo na ang mga espesyalista sa trabaho nila. 17 na sila dyan. Sa tingin mo ba may makikita ka na hindi nila nakita? Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Thea na parang mga karayom. Residente ka pa lang. Paulit-ulit na paalala ng mundo sa kanya kung saan siya lulugar. Isang batang doktora mula sa Tondo, isang iskolar ng bayan na sinusubukang makipagsabayan sa mga anak mayaman
na nagtapos sa mga unibersidad sa ibang bansa. Tumalikod na sana siya, dala ang kahihiyan, nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Mula roon ay lumabas ang isang anino ng kapangyarihan at awtoridad. Si Dr. Marco De Leon, matangkad, matipuno, at suot ang isang mamahaling suit na tila hindi nalulukot. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato. Gwapo, ngunit walang emosyon. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito, ang pinakabatang naging pinuno ng Department of Internal Medicine. Isang henyo, sabi nila. Ngunit sa mga mata ni Thea, siya ay isang taong nabubuhay sa ibang mundo. Naglakad si Dr. De Leon sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Ang isipan ay malinaw na abala sa paglutas ng imposibleng kaso. Dumaan siya sa tabi ni Thea na parabang isa lamang siyang hangin, isang kasangkapan sa ospital na walang pangalan o mukha. Ang pagwawalang bahalang yon ang nagtulak kay Thea. Tapos na ang pagiging duwag. Tapos na ang pagdududa sa sarili. Buhay ang nakataya rito. Ang buhay na sana ay naisalba niya para sa kanyang ama. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling, tumakbo siya. Ang tunog ng kanyang murang sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Dr. De Leon! Huminto si Marco sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. Bakas ang pagkainis sa kung sino mang nangahas na istorbohin ang kanyang pag-iisip. Habol ni Thea ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ngayon, lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga nurse, ang ibang mga doktor, ang mga gwardiya. Ngunit wala siyang pakialam. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Dr. Marco De Leon. Dr. De Leon, sandali lang po. Tungkol ito sa batang Bilena. Ang boses ng babae ay bahagyang nanginginig, ngunit may diin. Malinaw. At para kay Dr. Marco De Leon, ito ay isang ingay. Isang hindi kinakailangang ingay sa isang perpektong tahimik na symphony ng kanyang pag-iisip. Huminto siya. Ang makintab niyang sapatos na gawa sa Italianong katad ay biglang tumigil sa paghakbang sa malamig at puting sahig. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata na kulay ng matapang na kape ay tila mga laser na sumusuri sa pinanggalingan ng istorbo. Isang batang residente, si Dr. Reyes. Althea Reyes, naalala niya ang pangalan mula sa listahan ng mga bagong pasok. Maliit, payat, at may suot na unipormeng halatang ilang beses nang nilabhan at pinlansya. Sa kanyang mga mata, nakita ni Marco ang pinaghalong pagod at isang kakaibang sidi ng determinasyon. Anong kailangan mo, doktora? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bigat ng pagkainis. Hindi niya ito tinago. Wala siyang panahon para sa mga pakiusap. Lumapit si Thea, habol pa rin ang hininga. Dr. De Leon, pasensya na po sa abala. Pero may teorya po ako tungkol sa kondisyon ni Miguel Villena. Sa tingin ko po, hindi ito viral o bacterial. Sa tingin ko po, mayroon pong nakabara sa kanyang lalamunan. Natahimik ang paligid. Ang ilang nurse na nagbubulungan ay biglang tumigil. Narinig ni Marco ang isang mahinang pagtawa mula sa isa sa mga kasamahan niyang espesyalista na kasalukuyang papalabas din ng conference room. Isang pader. Iyon ang naramdaman ni Marco na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa diploma mula sa Harvard sa mga taon ng karanasan at sa milya-milyang agwat ng kanilang estado sa buhay. Isang teorya. Inulit ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Doktora, 17 espesyalista ang nasa loob ng kwartong iyon. Ginamit na namin ang lahat ng pinakabagong teknolohiya. CT scan, MRI, endoscopy, at wala kaming nakitang kahit anong bara. At ikaw, base sa pagtingin mo mula sa salamin, ay may solusyon na. Namula ang mukha ni Thea, ngunit hindi siya umatras.
Dahil po sa paraan ng kanyang paghinga, ang tunog. Ito po ay katulad ng nangyari sa tatay ko bago siya. Hindi ako interesado sa kwento ng pamilya mo, Reyes. Putol ni Marco. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Sino ka para questionin ang trabaho ng 17 espesyalista, doktora? Bumalik ka sa pagtimpla ng kape o kung ano man ang ipinapagawa sa'yo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Nakita ni Marco ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Thea. Isang mabilis na kislap ng luha na agad din nitong pinigilan. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may apoy pa ring nagliliyab. Sa halip na tumakbo palayo, humakbang pa si Thea palapit. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang ilang piraso ng papel na tila pinunit mula sa isang lumang notebook. Ang mga sulat kamay ay apurado. Ang tinta ay bahagyang kumalat. Hindi niyo po kailangang pakinggan ang kwento ko. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Pero sana po basahin niyo lang ito. Ito ang mga naitala ko tungkol sa kaso ng tatay ko. Baka sakali lang po. Inilapag niya ang mga papel sa isang bakanting upuan sa tabi ni Marco. Saka mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang likod ay tuwid. Kahit naramdam ni Marco ang bigat ng kahihiyang ipinataw niya dito. Tinitigan ni Marco ang mga papel na may pagkasuklam, basura, gawa-gawang kwento, isang distraksyon. Pagpasok niya sa kanyang malawak at pribadong opisina na may tanawin ng buong Makati skyline, ang unang ginawa niya ay kunin ang mga papel at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Umupo siya, ipinikit ang kanyang mga mata at sinubukang ibalik ang focus. Ngunit ang mga salita ni Thea ay umaling-ungaw sa kanyang isipan. Parang may gumagapang sa lalamunan ko. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumukas ito at pumasok si Don Ricardo Villena. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid, mabigat at puno ng banta. De Leon, sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. 1 linggo na ang apo ko dito. 1 linggo na kayong parang mga bulag na nangangapa sa dilim. Sabihin mo sa akin, doktor, ano ba talaga ang silbi ng mamahaling ospital na ito kung hindi niyo kayang iligtas ang isang bata? Tumayo si Marco. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya, Don Ricardo. Ang lahat ninyo ay hindi sapat, sigaw ng Don. Ang kanyang kalmadong maskara ay biglang nabaklas. Ibinuhos ko ang bilyon-bilyong piso sa lugar na ito. Ang pangalan ko ang nakasalalay sa bawat pader dito. Kung may mangyaring masama sa apo ko, sisiguraduhin kong guguho ang ospital na ito. Kasama ka. Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang biro. Si Don Ricardo ay may kapangyarihang gawin iyon. Nang makaalis ang Don, naiwan si Marco na nanginginig sa galit at pressure. Napasuntok siya sa kanyang mesa. Wala na siyang pagpipilian. Lahat ng pinto ay sarado. Ang kanyang tingin ay napadpad sa basurahan. Nag-alinlangan siya ng 1 segundo. Ngunit ang mukha ng nag-aagaw buhay na si Miguel at ang banta ni Don Ricardo ay mas matimbang kaysa sa kanyang pride. Lumuhod siya na hindi niya kailanman ginagawa at kinuha ang mga lukot na papel mula sa basurahan. Inilatag niya ito sa kanyang mesa at sinimulang basahin. Ang mga sulat ay simple, hindi pang medikal. Ngunit ang paglalarawan ay detalyado. Hirap sa paglunok. Laging pakiramdam na may plema. Isang mahinang, sumisipol na tunog kapag humihinga. At muli, ang mga salitang iyon. Sabi ni Itay, parang may alupihan sa loob ng lalamunan niya. Isang alupihan, isang parasito, isang bagay na napaka-imposible, napakaluma, na hindi kailanman papasok sa isipan ng isang modernong doktor na tulad niya. Ngunit paano kung, sa gitna ng desperasyon, ang imposible ay nagiging isang posibilidad? Kinuha niya ang kanyang telepono
Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial ng isang numero mula sa direktoryo ng ospital. Hating gabi na, ngunit wala siyang pakialam. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang boses na halatang kagigising lang, nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay naguutos. Walang anumang bakas ng paghingi ng paumanhin. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon na. Ang pagtawag sa telepono ay tumagal lamang ng 10 segundo. Ngunit para kay Thea, ang bigat nito ay parang habambuhay. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang maliit na apartment sa Tondo. Ang telepono ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Ang boses ni Dr. Marco De Leon, malamig, walang emosyon, nag-uutos, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon na. Pagkatapos ng kahihiyang ipinaramdam nito sa kanya kanina, ano ang maaari nitong kailanganin sa kanya sa gitna ng gabi? Para ba siyang tanggalin sa serbisyo? Para pagsabihan siyang muli sa harap ng mas kaunting tao? Isang bahagi niya ay gustong magtago. Isang bahagi niya ay gustong umiyak na lang at kalimutan ang lahat. Ngunit isang mas malakas na bahagi, ang bahaging nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama, ang nag-udyok sa kanya na kumilos. Nagbihis siya, isinuot muli ang kanyang uniforme at sumakay sa huling biyahe ng bus papuntang Makati. Pagdating niya sa opisina ni Marco, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Kumatok siya ng marahan. "Pasok!" sabi ng boses mula sa loob. Pagpasok ni Thea, nakita niya si Marco na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Ang kanyang mamahaling mesa na gawa sa kahoy ay malinis, maliban sa isang bagay. Ang mga lukot na papel na kinuha niya mula sa kanyang notebook. Dahan-dahang humarap si Marco. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. "Umupo ka, Reyes." Umupo si Thea sa isang upuan sa harap ng mesa. Pakiramdam niya ay isa siyang estudyanteng ipinatawag sa principal's office. "Dr. De Leon, tungkol sa teorya mong alupihan," putol ni Marco. Umupo ito sa kanyang silyang katad at ipinatong ang mga kamay sa mesa. Tinitigan niya si Thea na para bang sinusubukan niyang basahin ang pinakatatagong laman ng kanyang isipan. "Magpaliwanag ka at gawin mong kapani-paniwala. Ito na yon, ang kanyang huling pagkakataon." Huminga ng malalim si Thea at sinimulan ang kanyang paliwanag. Inilahad niya ang lahat, ang mga detalye ng sakit ng kanyang ama, ang mga pagbisita sa iba't ibang albularyo at doktor na walang nakitang mali, at ang unti-unting paghihina nito. Walang nakita sa x-ray, sa blood test, sa lahat. Sinabi nilang stress lang daw o kaya ay asthma. Ngunit iba ang sinasabi ng tatay ko. Iba ang nararamdaman niya. Ang nararamdaman ay hindi ebidensya, doktora. Malamig na tugon ni Marco. "Kailangan ko ng datos. Kailangan ko ng siyensya." "Ang siyensya ay nagsisimula sa obserbasyon, hindi po ba?" Giit ni Thea, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. "At ang naobserbahan ko sa batang Bilena ay kaparehong-kapareho ng naobserbahan ko sa tatay ko. Ang sipol sa paghinga, ang hirap sa paglunok, ang tingin sa mata na parang may dayuhang bagay sa loob ng katawan nila na hindi nila kontrolado." Kinuha ni Marco ang mga papel. "Sabi mo rito, pinainom niyo siya ng pinakuluang mga halaman, mga herbal na gamot. Anong klaseng medisina yan, Reyes? Panggagamot ba yan o pamahiin?" Ang tanong ay isang insulto, ngunit pilit itong nilunok ni Thea. "Sa probinsya, kapag wala ka ng ibang mapuntahan, kakapit ka sa kahit anong pag-asa, sir. Ngunit hindi yun ang punto ko. Ang punto ko ay may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga makina. May mga sakit na matatagpuan lang sa mga liblib na lugar, mga sakit na hindi pa naililimbag sa mga medical journal na binabasa ninyo. At naniniwala kang isa sa mga sakit na yon ang dumapo sa tagapagmana ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Asya, dito mismo sa gitna ng Makati?" Tanong ni Marco.
may halong panguuyam. Ang kaso ng ama mo ay isang hindi pa napapatunayang kwento. Ang hinahawakan ko ay ang buhay ng tagapagmana ng imperyo ng Villena. Hindi sila pareho. Ang mga salitang iyon ang sumira sa lahat ng pader na itinatag ni Thea sa paligid ng kanyang puso. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay biglang bumuhos. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak. Ito ay isang hikbi na puno ng sakit at pagkabigo na naipon sa loob ng maraming taon. Hindi niyo naiintindihan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Hinampas niya ang mesa nang may biglaang galit. Napanood kong mamatay ang tatay ko dahil walang naniwala sa kanya. Tinawag siyang baliw. Sinabi nilang guni-guni niya lang ang lahat. At ngayon ay ginagawa niyo sa akin ang ginawa nila sa kanya. Tumayo siya. Nanginginig ang buong katawan. Ang pinagkaiba lang nila. Mahirap ang tatay ko kaya madali siyang isantabi. Ngunit ang batang iyon, mayaman siya. At kahit ganoon, mamamatay pa rin siya. Mamamatay siya dahil mas pinipili niyong maniwala sa mga makina kaysa sa taong nasa harap ninyo. Natigilan si Marco. Sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala sila, hindi isang mababang ranggong residente ang nakita niya. Nakita niya ang isang anak na nasasaktan. Nakita niya ang isang doktora na ang motibasyon ay hindi ambisyon, kundi isang malalim at personal na krusada. Ang kanyang mga luha ay hindi kahinaan. Ang mga ito ay katibayan ng kanyang katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mabigat. Tanging ang tunog lamang ng humihikbing si Thea ang maririnig. Tumayo si Marco. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa dispenser at inilapag ito sa harap ni Thea. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya. Nang medyo kumalma na si Thea, umupo muli si Marco. Ang kanyang mga mata ay iba na ngayon. Wala na ang pangungutya. Napalitan ito ng isang seryosong pag-aaral. Ito ay isang suntok sa buwan, Reyes, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. 1 in a million shot. Kung magkamali tayo, hindi lang ang buhay ng bata ang mawawala. Mawawala rin ang mga lisensya natin. Pinunasan ni Thea ang kanyang mga luha. Paano po kung tama tayo? Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan. Tinitigan ni Marco ang mga mata ni Thea. Mga matang puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay may sinag na ng pag-asa. Kinuha ni Marco ang kanyang wallet at mula roon ay inilabas niya ang isang plastic card, ang kanyang personal na access card. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Thea. Ang medical archives ng St. Jude's ay naglalaman ng mga tala mula pa noong 1950s. Kung meron mang katulad na kaso na dumaan sa ospital na ito, nandoon iyon. Kailangan ko ng ebidensya, Reyes. Isang bagay na mahahawakan ko. Isang bagay na maipapakita ko sa board. Kinuha ni Thea ang card. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na plastic. Mayroon kang 24 na oras, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryoso at nag-uutos. 24 oras, Reyes. Patunayan mong hindi ka nagsasayang ng oras ko. Ang medical archives ng St. Jude's ay isang lugar na bihirang pasukin ng sinuman. Ito ay isang malamig at malawak na silid sa basement ng ospital. Amoy luma at tuyong papel. Libu-libong mga folder na naglalaman ng mga kwento ng buhay at kamatayan ang nakahanay sa matataas na estanteng bakal na abot. Hanggang sa kisame. Para kay Marco, ito ay isang minahan ng datos. Para kay Thea, ito ay isang sementeryo ng mga kasagutang hindi natagpuan. Magsimula tayo sa mga kaso ng unexplained respiratory failure mula 1950 hanggang 1980, utos ni Marco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. Hanapin mo ang anumang pagbanggit ng
foreign body sensation, parasitic infection, o anumang sintomas na hindi pangkaraniwan. Ang mga unang oras ay puno ng nakakabinging katahimikan. Tanging ang kaluskos lamang ng mga papel at ang mahinang pag-type ni Marco sa kanyang laptop ang maririnig. Pinapanood niya si Thea. Kumikilos ito nang may kakaibang sigasig. Binubuklat ang bawat folder na para bang ang kaluluwa ng kanyang ama ay nakatago sa pagitan ng mga pahina. Habang lumalalim ang gabi, ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Gusto mo ng kape? Alok ni Marco matapos ang 3 oras na walang tigil na pagbabasa. Nagulat si Thea sa alok, ngunit tumango siya. Bumalik si Marco dala ang 2 tasa ng mainit na kape mula sa vending machine. Simple, ngunit para kay Thea, ito ay isang malaking bagay. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa gitna ng archives, napapaligiran ng mga bundok ng mga luma at naninilaw na mga dokumento. Bakit ka nagdoktor, Reyes? Biglang tanong ni Marco. Hinahawi ang katahimikan. Nag-isip sandali si Thea. Dahil po sa tatay ko, nangako po ako sa kanya bago siya mawala. Nahahanapin ko ang lunas sa sakit niya. Nasisiguraduhin kong walang ibang pamilya ang mararanasan ang dinanas namin. Mayroong bigat at katapatan sa kanyang mga salita na tumaguo sa karaniwang pagiging analytical ni Marco Muni. Nakita niya sa unang pagkakataon ang tao sa likod ng uniforme. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Ang pagod ay unti-unti nang dumadapo. Sa isang pagkakataon, halos sabay nilang inabot ang isang makapal na folder. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryenteng dumaloy sa kanilang balat. Mabilis ngunit hindi maikakaila. Mabilis na binawi ni Thea ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namula. Nagkunwari si Marco na walang napansin, ngunit naramdaman niya ito. Kinabukasan ng madaling araw, ang pagod ay tuluyan ng nanaig. Naidlip si Thea sa kanyang upuan, ang kanyang ulo ay nakasandal sa isang tumpok ng mga folder. Hindi nagtagal, bumigay na rin si Marco. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumagsak, sumasandal sa kabilang panig ng parehong tumpok ng folder. Ang kanilang mga buhok ay halos magkadikit na. Si Marco ang unang nagising. Ang liwanag mula sa isang maliit na bintana sa itaas ay tumatama sa mukha ni Thea. Sa kanyang pagtulog, nawala ang lahat ng bakas, ng pag-aalala at pagod. Ang kanyang mukha ay payapa. Napansin ni Marco ang haba ng kanyang mga pilik mata, ang maliit na nunal sa gilid ng kanyang labi. Sa sandaling iyon, hindi siya si Dr. Reyes, ang residenteng mapilit, siya si Thea. At may kung anong damdamin sa kanyang dibdib na hindi niya pinangalanan. Eureka! Isang sigaw mula kay Thea ang biglang pumutol sa sandali. Agad na napabalikwas si Marco. Gising na gising ang diwa ni Thea. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pananabik. Hawak niya ang isang manipis at halos madurog ng medical journal mula sa taong 1968. Ito na, sir! Ito na! Sabi niya, halos pasigaw. Isang kaso mula sa isang maliit na ospital sa Palawan. Isang minero. Parehong-pareho ang mga sintomas. At ang diagnosis, centipede parasitosis of the pharynx. Isang uri ng alupihan na nabubuhay lamang sa mga kuweba doon. Kinuha ni Marco ang journal. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang mga nakasulat. Totoo nga, ang paglalarawan, ang mga sintomas, ang larawan ng parasito na inilabas, lahat ay tugma. Ito ang ebidensyang kailangan nila. Isang sinag ng pag-asa sa dilim. Magaling, Reyes, magaling, sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ay tila araw na sumisikat para kay Thea. Ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay biglang naantala. Marco, anak, nandito ka lang pala. Isang boses na puno ng awtoridad at pagmamalasakit ang pumuno sa silid. Si Dr. Antonio Ramirez,
Ang mentor ni Marco at isa sa mga pinakarespetadong doktor sa bansa ay nakatayo sa may pintuan. Dr. Ramirez, gulat na sabi ni Marco. Magandang umaga po. Ngumiti si Dr. Ramirez, isang ngangiting parang sa isang mapagmahal na ama. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na sumuri kay Thea bago bumalik kay Marco. Buong gabi kitang hinahanap, nag-aalala ako, at nakikita kong kasama mo pala si Dr. Reyes, sabi niya. May kakaibang diin sa pangalan ni Thea. Naririnig ko ang mga bulong-bulungan sa ospital tungkol sa isang teorya na sinusuportahan mo. Lumapit siya kay Marco at inakbayan ito. Marco, anak, mag-ingat ka. Bulong niya. Sapat lang para marinig ni Marco, ngunit sapat na malakas para maramdaman ni Thea ang lamig ng kanyang mga salita. Baka dala lang ng ambisyon ang babaeng yan. Alam mo na, gagawin ang lahat para mapansin at umangat sa buhay. Naramdaman ni Marco ang pagsubok sa mga salitang iyon. Isang pagsubok sa kanyang tiwala. Tumingin siya kay Thea, na ngayon ay nakatayo ng tahimik sa isang sulok. Ang journal ay mahigpit na hawak sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang katotohanan. Humarap siya sa kanyang mentor. Salamat po sa payo, Tito Antonio, sabi niya gamit ang tawag na nakasanayan niya mula pagkabata. Pero naniniwala po ako sa ebidensya, at ang ebidensyang hawak ni Dr. Reyes ang pinakamatibay na meron tayo ngayon. Isang bahagyang pagbabago ang naganap sa mga mata ni Dr. Ramirez. Isang kislap ng pagkabigo na mabilis din itong tinago sa likod ng isang ngiti. Kung iyan ang sinasabi mo, anak, suportado kita. Ngunit tandaan mo, ang board ay hindi basta-basta aaprubahan ang isang mapanganib na procedure base sa isang lumang papel. Nang makaalis si Dr. Ramirez, naiwan ang isang mabigat na tensyon sa hangin. Alam nilang pareho ang ibig sabihin noon, ang opisyal na daan ay sarado. Tinitigan ni Marco si Thea. Nakita niya ang determinasyon, ang takot, at ang pag-asa sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, nakapagdesisyon na siya. Wala tayong permiso mula sa board, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay desidido. Kung gagawin natin ito nang tayo lang. Isang high-risk endoscopy, tayo ang mananagot sa anumang mangyari. Hinawakan niya ang intercom at tinawagan ang operating room. Ihanda niyo ang OR3. May emergency procedure tayo para kay Miguel Villena. Ang operating room ay mas malamig kaysa sa archives. Para kay Thea, ang lamig ay hindi lang sa temperatura. Ito ay nasa mga tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang anesthesiologist, ang mga nurse, maging ang isa pang surgeon na kasama ni Marco. Lahat sila ay tumitingin sa kanya na may halong pagdududa. Isa siyang residente na nagbigay ng isang wild theory at isinugal ni Dr. Marco de Leon, ang gintong anak ng St. Jude's, ang kanyang reputasyon para dito. Nakatayo si Thea sa isang sulok, malapit sa monitor. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat pag-beep ng makina na sumusukat sa vital signs ni Miguel. Ang bawat beep ay isang paalala. Buhay ng isang bata ang nakataya sa kanyang mga salita. Handa na, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado sa likod ng kanyang surgical mask. Ngunit nakita ni Thea ang tensyon sa kanyang mga mata. Sinimulan ni Marco ang procedure. Isang manipis na tubo na may maliit na kamera sa dulo ang dahan-dahang ipinasok sa lalamunan ni Miguel. Sa malaking monitor, nakikita ni Thea ang mamula-mulang dingding ng esophagus ng bata. Bawat milimetro na inaabante ng kamera ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya. Nasaan ka? Magpakita ka. Pakiusap. Dasal niya sa kanyang isipan. Ang mga minuto ay tila mga oras. Walang laman. Puro malinis na tissue. Naririnig ni Thea ang halos hindi marinig na pagbuntong hininga ng ibang mga nasa silid. Ang pagdududa
ay nagiging pagkabigo. "Wala, Marco," sabi ng kasama niyang surgeon. "Malinis. Baka mali talaga ang—" "Sandali," putol ni Marco. Itinuro niya ang isang bahagi sa screen. May kakaibang pamamaga sa likod ng epiglottis. Itinuon ng lahat ang kanilang atensyon. Maingat na iginalaw ni Marco ang kamera. At sa isang iglap, ang buong silid ay huminto sa paghinga. Naroon ito. Nakatago sa isang maliit na tupi ng laman, halos hindi makita. Ang kulay nito ay parang sa tissue sa paligid, perpektong nakikipag-blend, ngunit gumagalaw. Isang bahagyang pagkislot, isang pag-alon na hindi natural. Hindi ito isang pamamaga. Hindi ito isang tumor. Ito ay isang buhay na nilalang. Isang bagay na may maraming mga paa na nakakapit ng mahigpit sa lalamunan ng bata. Isang alupihan, isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Ang nurse na kanina'y masama ang tingin kay Thea ay napahawak sa kanyang bibig. "Diyos ko," bulong ng anesthesiologist. Ngunit hindi narinig ni Thea ang alinman sa mga iyon. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro sa dalawang bagay: ang gumagalaw na imahe sa screen at ang mga mata ni Dr. Marco De Leon. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang tingin mula sa monitor. Ang kanyang mga mata, sa ibabaw ng asul na maskara, ay hinanap ang mga mata ni Thea. At sa mga matang iyon, nakita ni Thea ang lahat: pagkamangha, pagtanggap, at isang bagay na mas malalim: respeto, paghanga. Ang pader sa pagitan nila, nagawa sa yaman, estado sa buhay, at mga diploma, ay gumuho sa isang iglap. Sa sandaling iyon, hindi siya si Dr. Reyes, ang residente mula sa Tondo. At hindi siya si Dr. De Leon, ang henyo ng St. Jude's. Sila ay dalawang doktor, dalawang taong magkasamang nakahanap ng katotohanan. Mabilis at may bagong sigla, nagtrabaho ang team. Maingat na inalis ni Marco ang parasito. Nang ito ay mailagay sa isang metal na tray, lahat ay napatingin sa karimari-marim, ngunit milagrosong katotohanan. Natapos ang procedure, ang tagumpay ay kanila. Paglabas nila ng operating room, ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Thea ay hindi na isang nobody. Siya ay isang bayani. Ang mga doktor at nurse na dati hindi siya pinapansin ay ngumingiti at bumabati sa kanya. Ngunit ang pinakamahalagang pagkilala ay nagmula sa taong pinakadahilan ng kanilang takot. Si Don Ricardo Villena, na kanina'y parang isang leon na handang manakmal, ay nakatayo sa labas ng OR. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Nang makita niya si Thea, naglakad ito palapit sa kanya. Inaasahan ni Thea na isang simpleng salamat lang. Ngunit ang ginawa ng bilyonaryo ay yumanig sa buong ospital. Yumuko ito. Isang mabagal, magalang na pagyuko. "Salamat, doktora," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Utang ko sa iyo ang buhay ng apo ko. Hinding-hindi ko ito malilimutan." Nang gabing iyon, habang pauwi na sana si Thea, pagod ngunit masaya, hinarang siya ni Marco sa pasilyo. "Reyes," tawag niya. Wala na ang lamig sa kanyang boses. "Dr. De Leon," sagot ni Thea may ngiti. "Thea," pagtatama ni Marco. "Ang pangalan ko ay Marco." Isang kilig na hindi inaasahan ang dumaloy sa buong katawan ni Thea. "May utang akong selebrasyon sa'yo," sabi ni Marco, bahagyang nahihiya, "para sa pagsagip sa buhay ni Miguel at sa pagsagip sa akin. Kumain tayo sa labas bukas ng gabi, kung okay lang sa'yo." Hindi makapaniwala si Thea. Si Dr. Marco De Leon ay inaaya siyang mag-dinner. Isang totoong nangiti, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming araw, ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay lang, okay na okay. Lahat ng pagod, lahat ng pighati, lahat ng kahihiyan, lahat ay nagkaroon ng halaga. Ito na ang simula. Ang simula ng lahat. Ngunit habang sila'y nakatayo roon, sa gitna ng isang sandali ng purong pag-asa at kaligayahan, isang tunog ang biglang sumira sa lahat. "Beep!"
Isang malakas at tuloy-tuloy na tunog mula sa nurse's station. Isang tunog na kinatatakutan ng lahat ng doktor. Code Blue! Code Blue! VIP Suite, 28th floor! Patient is crashing! Nagkatinginan sina Thea at Marco. Ang kanilang mga ngiti ay biglang naglaho. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng takot at hindi pagkakapaniwala. Ang VIP Suite, ang kwarto ni Miguel. Ang tagumpay ay naging abo sa kanilang mga bibig. Ang katotohanan na kanilang natagpuan ay isa na namang kasinungalingan. Mabilis silang tumakbo. Ang kanilang mga puso ay puno ng isang tanong. Ano ang nangyari? Ang takbo mula sa pasilyo patungo sa VIP suite ay ang pinakamahabang takbo sa buhay ni Marco. Ang bawat hakbang ay isang dagundong sa kanyang dibdib, kasabay ng malakas na tunog ng Code Blue alarm. Ang nangiti na ibinigay sa kanya ni Thea kanina, isang pangako ng isang bagong simula, ay ngayon ay isang mapait na alaala na nilalamon ng kasalukuyang krisis. Pagpasok nila sa silid, ang eksena ay purong kaguluhan. Ang mga nurse ay nagmamadaling mag-asikaso ng mga aparatus. Ang mga monitor ay walang tigil sa pag-iingay at si Don Ricardo ay sumisigaw sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay nababalot ng takot at galit. Gawin niyo ang lahat, sigaw niya. Ibalik niyo ang apo ko. Agad na pumagitna si Marco. Ang kanyang isipan ay lumipat sa crisis mode. Anong nangyari? Ibigay niyo sa akin ang vitals. Bigla na lang pong bumagsak ang blood pressure, Doc. At hirap na po siyang huminga. Mas malala pa po sa dati. Sagot ng isang nurse. Hindi makatuwiran. Ang parasito ay wala na. Dapat sana ay bumubuti na ang kalagayan ng bata. Ngunit ang nakikita niya sa harap niya ay isang katawan na bumibigay na nilalason mula sa loob. Isinagawa nila ang lahat ng emergency protocols, ngunit walang gumagana. Ang kondisyon ni Miguel ay patuloy na lumalala. Ang tagumpay na kanilang ipinagdiwang kanina ay naging isang bangungot. Isang oras ang lumipas, isang oras ng desperadong pagsubok. Nagtipon ang lahat ng sangkot sa isang emergency conference room. Ang hangin ay mabigat sa akusasyon. Si Thea ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit na para bang nagdarasal. Si Dr. Antonio Ramirez ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala. Ngunit ang bawat salita ay may dalang lason. Walang duda, ang obserbasyon ni Dr. Reyes ay kahanga-hanga. Simula niya, tinitingnan ang lahat sa silid. Nakatulong ito sa atin na matuklasan ang isang bagay na hindi natin nakita. Ngunit, huminto siya, hinahayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita. Paano kung ang parasito ay isa lamang sintomas, isang palatandaan ng isang mas malubhang karamdaman? At ang ating procedure, ang biglaang pag-alis dito, ay siyang nag-trigger ng isang systemic shock na hindi natin inaasahan. Ang mga salita ay tila makatwiran, siyentipiko, at dahan-dahan, ang tingin ng lahat ay napunta kay Thea. Hindi na siya isang bayani. Siya na ngayon ang posibleng dahilan ng trahedya. Ang ibig niyang sabihin, dahil sa kanya kaya nagkaganito ang apo ko? Dumagundong ang boses ni Don Ricardo. Hindi po natin masasabi ng sigurado. Malumanay na sagot ni Dr. Ramirez. Ngunit kailangan nating isaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Ang diagnosis ay nagmula sa isang residente. Marahil ay may mga anggulo siyang hindi nakita. Tumingin si Thea kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ipagtanggol mo ako. Alam mo ang nakita natin. Ngunit si Marco ay nasa gitna ng isang bagyo. Sa isang panig, ang tiwala na sinimulan niyang ibigay kay Thea. Sa kabilang panig, ang bigat ng ebidensya sa harap niya. Isang batang nag-aagaw buhay at ang mga salita ng kanyang mentor, isang taong iginagalang niya ng buong buhay niya. Ang kanyang isipang sinanay sa lohika at datos ay naguguluhan.
Ang teorya ni Dr. Ramirez ay may basihan. Paano kung nagkamali siya ng pagtitiwala? Marco, sabi ni Dr. Ramirez, ang kanyang boses ay seryoso. Tinitingnan kita bilang anak ko. Sabihin mo sa amin ng tapat. Sigurado ka ba na kumpleto ang diagnosis ng residente? O ito ba ay isang mapanganib na sugal na ating pinasok? Lahat ng mata ay na kay Marco. Ang buong bigat ng sitwasyon ay nasa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Thea. Nakita niya ang takot at ang panawagan sa mga mata nito. Ngunit nang tumingin siya kay Don Ricardo, nakita niya ang purong galit. At nang tumingin siya sa kanyang mentor, nakita niya ang katuwiran. At sa pinakamahalagang sandali, sa pagitan ng puso at isipan, pinili ni Marco ang isipan. Pinili niya ang kaligtasan. Tumahimik siya. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang pag-amin ng pagdududa, isang pag-abandona. Nakita ni Marco ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Thea. Ang pag-asang kanina'y nagliliwanag doon ay namatay at napalitan ng isang sakit na hindi kayang ilarawan. Para siyang sinaksak sa puso, hindi ng isang kaaway, kundi ng taong akala niya ay kakampi na niya. Kasunod ng katahimikan ni Marco, ang desisyon ay naging mabilis. Ang hospital administrator na pinipilit ni Don Ricardo ay nagsalita. Para sa kapakanan ng pasyente at upang masunod ang protocol, Dr. Reyes, ikaw ay suspendido, epektibo kaagad, habang naghihintay ng buong investigasyon. Walang emosyong tumango si Thea. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang lumabas. Tumingin siya kay Marco sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng bigat ng isang nasirang pangako. Bago tumalikod at tahimik na lumabas ng silid, naiwan si Marco na may pakiramdam na parang may laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang laso ng duda at pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Sa residence locker room, nanginginig ang mga kamay ni Thea habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa isang karton. Ang kanyang stethoscope, ang kanyang mga libro, ang mga larawan ng kanyang mga magulang. Ang bawat bagay ay isang paalala ng isang pangarap na ngayon ay parang abo. Dahil sa galit at pagkabigo, sinipa niya ang isang maliit na basurahan sa ilalim ng kanyang locker. Gumulong ang mga basura sa sahig, mga balat ng candy, mga resibo, at isang bagay na hindi dapat naroon. Isang maliit na bote na salamin, isang vial. Dahan-dahan niya itong pinulot. Wala itong label, ngunit sa ilalim nito may isang maliit na patakpan ng isang malinaw na likido. At bigla, naalala niya ang isang amoy na naamoy niya sa kwarto ni Miguel kanina. Isang amoy na hindi niya pinansin dahil sa kaguluhan. Isang bahagyang amoy ng mga halaman. Hinawakan niya ng mahigpit ang vial. Hindi ito aksidente, hindi ito systemic shock. Ito ay sinadya. At sa sandaling iyon, ang kanyang pighati ay napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Ang paglabas sa St. Jude's ay hindi katulad ng dati. Hindi na siya si Dr. Reyes, ang residenteng puno ng pangarap. Isa na lamang siyang suspendido, isang pangalan sa listahan ng mga posibleng may kasalanan. Ang bigat ng bawat tingin mula sa mga gwardiya ay parang mga batong ipinapasan sa kanyang balikat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa loob ng kanyang nakakuyom na palad, ay ang isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang maliit at malamig na bote ng gamot. Ito ang kanyang tanging ebidensya. Ang kanyang tanging pag-asa, hindi siya umuwi. Sa halip, dumiretso siya sa isang maliit na butika sa Quiapo, malayo sa mga modernong laboratorio ng Makati. Ang may-ari nito ay si Jen, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Isang brilliant na parmasyutiko na piniling maglingkod sa komunidad kaysa magtrabaho sa malalaking kumpanya. Thea, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Jen nang makita ang gusot na uniforme at pagod na mukha ng kaibigan.
Jen, kailangan ko ng tulong mo. Isang pabor na maaring ikapahamak nating dalawa. Sabi ni Thea, ang kanyang boses ay seryoso. Inilapag niya ang vial sa counter. Kailangan kong malaman kung ano ang laman nito. Agad-agad. Nakita ni Jen ang desperasyon sa mga mata ni Thea. Kinuha niya ang vial, sinuri ito, at tumango. May luma akong gamit dito. Hindi kasing ganda ng sa St. Jude's, pero sapat na para malaman ang basic components. Bumalik ka mamayang hapon. Habang naghihintay, alam ni Thea na hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa. Kailangan niyang bumalik sa St. Jude's. Kailangan niya ng impormasyon. Nagpalit siya ng damit. Isang simpleng t-shirt, pantalon, at isang hoodie na may malaking takip sa ulo. Isinuot niya ang kanyang salamin at isang face mask. Sa isang tingin, isa lamang siyang ordinaryong bisita o kamag-anak ng pasyente. Pumasok siya sa ospital gamit ang isang side entrance. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot na baka may makakilala sa kanya. Dumiretso siya sa library ng ospital, isang lugar na tahimik at bihirang puntahan. Umupo siya sa isang computer sa pinakasulok na bahagi at sinimulan ang kanyang paghahanap. Ang tanong sa kanyang isipan ay simple. Kung ito ay paghihiganti, sino ang may pinakamalaking galit kay Don Ricardo Villena? Nag-type siya sa search bar. Don Ricardo Villena mga kaaway, Villena kontrobersya, Villena land grabbing. Daan-daang mga resulta ang lumabas. Mga artikulo tungkol sa mga hostile takeover, mga kaso sa korte, mga protesta. Si Don Ricardo ay nag-iwan ng isang mahabang listahan ng mga taong kanyang nasaktan sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Ngunit kailangan niya ng isang bagay na mas personal, mas malalim. Isang sugat na hindi kayang pagalingin ng pera. Isang lumang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan. 10 taon na ang nakalipas, ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pamagat, pamilya, nawalan ng lahat. Dahil sa Villena Real Estate Development, binuksan niya ito. Ang kwento ay tungkol sa isang pamilya na sa pilitang pinalayas mula sa kanilang lupain sa Batangas para pagtayuan ng isang luxury resort. Ang pamilya ay lumaban sa korte, ngunit natalo. Ayon sa artikulo, ang ama ng pamilya ay namatay dahil sa atake sa puso dulot ng stress at ang kanyang asawa ay sumunod din makalipas ang ilang buwan. Dahil sa depression, isang trahedya. Habang binabasa ni Thea ang mga detalye, isang pangalan ang tumalon mula sa pahina. Ang pangalan ng pamilyang nawalan ng lahat. Ramirez. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maaari. Nagkataon lang. Ngunit nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ayon sa artikulo, ang mag-asawang Ramirez ay may naiwang isang anak na lalaki, isang matalinong estudyante na nag-aaral ng medisina sa Maynila sa pamamagitan ng isang scholarship. Nag-type si Thea ng bagong pangalan sa search bar. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Antonio Ramirez, MD. Ang mga resulta ay bumaha sa screen, mga parangal, mga medical achievement, at isang larawan. Isang mas batang Dr. Antonio Ramirez, nakatayo sa tabi ng kanyang mga magulang sa harap ng kanilang lumang bahay sa Batangas. Ang parehong bahay na nakalarawan sa artikulo tungkol sa land grabbing. Biglang nag-ugnay ang lahat ng mga piraso sa kanyang isipan. Ang kabaitan ni Dr. Ramirez, ang kanyang pagiging malapit kay Marco, ang kanyang mga salita ng babala laban sa kanya. Hindi iyon payo ng isang mentor. Iyon ay isang stratehiya. Sinisira niya ang tiwala ni Marco sa kanya para ihiwalay siya. Ang pagdodonate niya ng dugo para kay Miguel. Hindi iyon kabayanihan. Iyon ay isang paraan para mapalapit sa biktima. Ang kagalang-galang na mukha ni Dr. Antonio Ramirez ay biglang naging mukha ng isang mamamatay tao sa isipan ni Thea. Ginamit niya ang parasito bilang unang yugto, isang perpektong pain para lituhin ang lahat. At nang malutas ang problema,
Ginamit niya ang lason para tapusin ang trabaho at isisi ang lahat sa procedure. At sa kanya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Jen. "Tia," sabi ni Jen. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. Ang resulta? Kakaiba ito. Ito ay isang lason mula sa isang halaman. Isang rare na uri ng nightshade. Dahan-dahan nitong pinapahina ang mga organo. At ang pinakakakaiba, wala itong lasa o amoy, maliban sa isang bahagyang amoy ng lupa o halaman kapag sariwa pa. Kinumpirma nito ang lahat. Kailangan niyang sabihin kay Marco. Sa kabila ng sakit na idinulot nito sa kanya, si Marco lang ang makakapigil kay Ramirez. Siya lang ang makakapasok sa silid ni Miguel. Nanginginig, idinial niya ang numero ni Marco. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Bago pumasok sa voicemail, hindi niya sinasagot. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Ang desperasyon ay nagsimulang kumain sa kanyang determinasyon. Baka hindi na siya pinaniniwalaan. Baka huli na ang lahat. Walang ibang paraan. Binuksan niya ang kanyang messages at mabilis na nag-type. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagmamadali. Ang bawat salita ay isang bala na kailangan niyang ipaputok. Si Dr. Ramirez ang may pakana ng lahat. Nasa panganib si Miguel. Pinindot niya ang send. Ang maliit na salitang delivered sa ilalim ng kanyang mensahe ay ang tanging sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Ang opisina ni Dr. Marco De Leon, na dati isang simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang malamig na bilangguan. Bawat parangal sa dingding, bawat makapal na libro sa estante ay tila nangungutya sa kanya. Isinara niya ang pinto, hinahayaang lamunin siya ng katahimikan, ngunit ang ingay sa loob ng kanyang isipan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang huling tingin ni Thea, iyon ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang tingin na walang galit, walang luha. Isang tingin na puno ng pagkabigo, na para bang isang salamin ang nabasag at hinding-hindi na muling mabubuo. Pinili niyang manahimik. Sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang mentor, sa harap ni Don Ricardo, pinili niyang hayaang mahulog si Thea. Dahil iyon ang mas madali, iyon ang mas lohikal, iyon ang mas ligtas. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang maliit na tinik ng pagsisisi na unti-unting tumutusok sa kanyang konsensya. Napatingin siya sa isang larawan sa kanyang mesa. Isang larawan niya kasama si Dr. Antonio Ramirez noong araw ng kanyang pagtatapos sa medical school. Si Dr. Ramirez, ang kanyang tito Antonio, ay nakaakbay sa kanya. Ang ngiti nito ay puno ng pagmamalaki. Ito ang taong humubog sa kanya, ang taong nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. Paano niya ito pagdududahan? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Si Dr. Ramirez ang may pakana ng lahat. Nasa panganib si Miguel. Binasa niya ito ng 1 beses, 2 beses. Ang unang reaksyon niya ay pagkainis. Desperada na siya. Gumagawa na siya ng mga kung ano-anong akusasyon para lang iligtas ang kanyang sarili. Ito na ba ang tunay na kulay ni Dr. Althea Reyes? Ang ambisyosang babae na sinasabi ng kanyang mentor? Itatabi na sana niya ang telepono nang biglang may maalala siya. Isang maliit na detalye mula sa emergency meeting kanina. Ang paraan ng pagsasalita ni Dr. Ramirez, hindi ito nag-alala. Hindi ito nag-imbestiga, ito ay nag-akusa. Maingat nitong itinayo ang kaso laban kay Thea. Bawat salita ay isang bloke na nagtatayo ng pader sa paligid niya. Naalala ni Marco ang mga salita nito. Isang mapanganib na sugal na ating pinasok. Hindi nito sinabing pinasok ni Thea, kundi pinasok natin.
Isang matalinong paraan para isama ang sarili sa responsibilidad habang ang tunay na sisi ay nakaturo sa iisang direksyon. Isang paraan para palabasin na ang kanyang mga salita ay nagmumula sa pag-aalala at hindi sa mali siya. Ang maliit na tinik ng pagsisisi ay naging isang kutsilyo. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa kanyang computer. Bilang pinuno ng departamento, may access siya sa lahat ng CCTV footage ng ospital. Binuksan niya ang system. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Hinanap niya ang footage mula sa hallway ng 28th floor. Itinuon niya ang oras sa mga minuto matapos ang matagumpay na operasyon. Nakita niya ang sarili niya at si Thea. Nag-uusap, ngumingiti. Naramdaman niya muli ang sakit ng sandaling iyon. Pagkatapos, ang code blue. Nag-rewind siya sa pagitan ng paglabas nila sa operating room at ng pag-alarma. Isang 9 na minutong bintana. Sa una, wala. Mga nurse na dumadaan. Isang janitor na nagtutulak ng cart. At pagkatapos, naroon siya. Si Dr. Antonio Ramirez. Naglalakad patungo sa silid ni Miguel. Pumasok ito sa loob. Ang kamera sa labas ay hindi na makita ang nangyayari sa loob. Lumipas ang halos 2 minuto at pagkatapos ay lumabas si Dr. Ramirez. Ang kanyang mukha ay kalmado na para bang galing lang sa isang regular na pagbisita. 2 minuto matapos siyang umalis, tumunog ang code blue alarm. Ang dugo sa katawan ni Marco ay tila naging yelo. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang kwento ni Thea tungkol sa pamilya Ramirez, ang pagkawala ng kanilang lupain, ang pagpanaw ng kanyang mga magulang. Hindi ito ambisyon, ito ay paghihiganti. Isang perpektong, malamig at nakalkulang paghihiganti. At ginamit siya. Ginamit siya ni Dr. Ramirez bilang isang kasangkapan para sirain ang babaeng nakatuklas ng kanyang plano. Anong nagawa ko? Ang tanong ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba. Ang kanyang katahimikan sa conference room ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang hatol sa isang inosenteng tao. Isang hatol na siya mismo ang nagbigay. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. Kinuha niya ang kanyang susi at wallet at tumakbo palabas ng kanyang opisina. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng mga nurse. Hindi niya pinansin ang pag-ring ng kanyang telepono. Isa lang ang nasa isip niya. Si Thea. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. At kailangan nila ng magkasama na iligtas ang batang si Miguel. Sumakay siya sa kanyang mamahaling sasakyan at mabilis itong pinaandar palabas ng parking lot ng ospital. Saan siya pupunta? Tondo. Iyon ang sinabi nito. Hindi niya alam kung saan sa Tondo, ngunit kailangan niyang subukan. Habang tinatahak niya ang EDSA, ang mga busina at ingay ng trapiko ay hindi niya naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang mukha ni Thea sa kanyang isipan. Pinindot niya ang manibela sa galit sa sarili. Tanga! Tanga ka, Marco! Sigaw niya sa loob ng sasakyan. Ang kanyang pagmamaneho ay mabilis at desperado. Dumaan siya sa mga pamilyar na kalye ng Makati at Rockwell hanggang sa tumawid siya sa tulay, patungo sa isang mundong dayuhan sa kanya. Ang mga matataas na gusali ay napalitan ng magugulong mga bahay. Ang maluluwag na kalsada ay naging masisikip na eskinita. Nasa Tondo na siya, ngunit parang nasa ibang bansa siya. Saan niya hahanapin si Thea sa lugar na ito? Sana hindi pa huli ang lahat. Ang mga salitang yon ay naging isang dasal. Isang desperadong dasal mula sa isang aroganteng doktor na ngayon ay natutong magsisi. Ang Tondo ay isang labirinto ng buhay. Ang bawat eskinita ay may sariling amoy. Amoy ng nilulutong pagkain, amoy ng maruming kanal, amoy ng pawis at pagsisikap. Para kay Marco, na sanay sa malinis at kontroladong mundo ng Makati, ito ay isang pag-atake sa kanyang mga pandama. Ngunit hindi siya natinag.
Ang imahe ni Thea, nasasaktan, mag-isa, at posibleng nasa panganib, ay mas malakas kaysa sa anumang takot o pandidiri. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-iikot at pagtatanong, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahel ang langit, sa isang maliit na eskinita sa tabi ng isang lumang kapilya, nakita niya ito. Nakaupo si Thea sa isang baitang ng semento. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader na puno ng graffiti. Nakayakap siya sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mukha ay nakatago. Mukha siyang maliit, sugatan, at nag-iisa sa gitna ng magulong mundo. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Marco. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Nang marinig ni Thea ang kanyang mga yapak, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit wala ng luha. Ang naroon ay isang blangkong pader ng sakit. Nang makita niya si Marco, ang unang pumasok sa isip ni Thea ay tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa kinatatayuan. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa at pagkatapos ay bumawi nito, nang walang awa, ay nakatayo sa kanyang harapan, sa gitna ng mundong kanyang kinalakihan. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dito dati. Desperasyon. "Thea," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay basag. "Thea, ako." Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Sa halip, lumuhod siya. Ang aroganteng si Dr. Marco de Leon, ang henyo ng St. Jude's, ay lumuhod sa maruming semento ng tondo. Sa harap niya, "Patawarin mo ako." Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Naging duwag ako. Naging tanga ako. Kasalanan ko ang lahat. Naniwala ako sa kanila. Pero dapat sa'yo ako naniwala. Sa'yo lang." Isang hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Marco, isang tunog ng purong pagsisisi. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Thea sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Tumayo ito, humakbang palapit, at niyakap siya. Isang mahigpit na yakap. Hindi isang yakap ng pag-ibig, kundi isang yakap ng 2 taong nalulunod, kumakapit sa isa't isa para sa buhay. Ramdam ni Thea ang panginginig ng kanyang mga balikat. "Pinakita mo sa akin ang CCTV footage," sabi niya. Ipinapakita ang kanyang telepono. Tama ka sa lahat. At ngayon, si Miguel, Thea, kailangan ka niya. Kailangan kita. Humiwalay si Thea sa yakap. Pinunasan ang sariling luha. Ang personal na sakit ay kailangang maghintay. Nasa panganib ang buhay niya, Marco. Kailangan nating bumalik doon. Pero suspendido ka. Paano ka makakapasok? Isang plano ang mabilis na nabuo sa isipan ni Thea. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. "Nay, nasaan po kayo? Kailangan ko po ng tulong niyo." Ang plano ay simple, ngunit delikado. Ang ina ni Thea, si Elena, na kasalukuyang naglilinis sa ika-27 palapag, ang kanilang magiging susi. Gamit ang malaking janitorial cart na puno ng mga panlinis, itinago nila si Thea sa ilalim ng mga basahan at walang laman na mga kahon. Ang paglalakbay sa service elevator ay ang pinakamahabang 10 minuto sa kanilang buhay. Ang bawat paghinto sa isang palapag ay nagpapatindig sa kanilang mga balahibo. Nang makarating sila sa ika-27 palapag, lumabas si Elena. Itinutulak ang cart na para bang isa lamang itong ordinaryong gabi ng pagtatrabaho. Ipinuwesto niya ito sa tapat ng VIP suite ni Miguel at nagkunwaring naglilinis ng sahig habang binabantayan ang pasilyo. Mabilis at tahimik na lumabas sina Marco at Thea mula sa cart at dahan-dahang lumapit sa pinto ng silid. Idinikit ni Marco ang kanyang tainga. Mula sa loob, narinig nila ang isang boses. Isang boses na kalmado, malambing at puno ng kamandag. "Kawawang bata,
Sabi ng boses ni Dr. Ramirez, ang lolo mo, kinuha niya ang lahat sa akin. Ang aming lupa, ang aming tahanan, ang buhay ng aking mga magulang. At ngayon, babayaran niya ang lahat. Sa pamamagitan mo, nagkatinginan sina Marco at Thea. Ito na yon. Walang katok, walang babala. Itinulak ni Marco ang pinto ng buong lakas. Ang eksena sa loob ay parang isang kuwadro ng kasamaan. Si Dr. Ramirez ay nakatayo sa tabi ng kama ni Miguel. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang hiringgilya na puno ng isang malinaw na likido. Ang dulo ng karayom ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa eyeline ng bata. Natigilan si Dr. Ramirez, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na galit. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Tila hindi siya nahuli sa isang krimen, kundi naistorbo sa isang sagradong ritual. Anong ginagawa ninyo rito? At ikaw, doktora? Tiningnan niya si Thea na may pagkasuklam, hindi ba't suspendido ka? Nakita ko ang lahat, Tito Antonio. Sabi ni Marco, ang paggamit niya sa dating magiliw na tawag ay puno ngayon ng pait. Ang CCTV, ang pagpasok niyo rito, ang lason. Tapos na ang laro niyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dr. Ramirez. Ang matalino kong anak, sabi niya, may halong pang-uuyam. Ngayon mo lang nalaman? Akala ko pa naman ay henyo ka. Itinaas niya ng bahagya ang hiringgilya, isang malinaw na banta. Alam mo ba kung anong ginawa ng lolo ng batang to sa pamilya ko? Ang kanyang boses ay biglang napuno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. Inagaw niya ang aming lupa. Pinanood kong mamatay sa sama ng loob ang aking ama. Nagkasakit sa depresyon ang aking ina hanggang sa sumunod na rin siya. Kinuha niya ang lahat sa akin. Kaya ngayon, tumingin siya sa walang malay na si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nararapat lamang na kunin ko rin ang pinakamahalaga sa kanya. Wala siyang kasalanan. Sigaw ni Thea, humakbang siya pasulong. Ang kanyang takot ay natabunan ng kanyang tungkulin bilang doktor. Bata lang siya. Itigil mo yan. Huli na ang lahat, sabi ni Ramirez. Sa isang mabilis na kilos, sumugod si Marco. Sinusubukang agawin ang hiringgilya. Ngunit si Ramirez, na puno ng adrenaline at galit, ay malakas. Nagpambuno sila, isang desperadong sayaw ng kamatayan sa tabi ng kama ng isang inosenteng bata. Tulong! Sigaw ni Thea. Tumakbo siya papalabas. Sa parehong sandali, bumukas ng malakas ang pinto. Si Don Ricardo, na inalertuhan ng ina ni Thea, ay pumasok kasama ang dalawang security guard. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa pagkalito, patungo sa purong takot nang makita ang eksena. Anong nangyayari dito? Dumagundong ang kanyang boses. Ang pagdating nila ang naging hudyat. Nakita ni Dr. Ramirez ang pagkakataon na nawawala na. Nakita niya ang mukha ng taong kinamumuhian niya. Wala na siyang pakialam kung mahuli siya. Ang mahalaga ay ang kanyang huling ganti. Gamit ang huling lakas, itinulak niya si Marco palayo. Bago pa man makakilos ang mga gwardiya, sa isang mabilis at tiyak na galaw, isinaksak niya ang karayom sa iport ni Miguel at itinulak ang laman ng hiringgilya. Hindi! Sabay na sigaw ni na Marco at Thea. Isang demonyong gamanong ngiti ang sumilay sa mukha ni Dr. Ramirez habang dinadakma siya ng mga gwardiya. Tumingin siya ng diretso kay Don Ricardo, na ngayon ay parang isang estatwang gumuho. Kung mamamatay ako, sigaw ni Ramirez, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay at kabaliwan. Isasama ko ang bilena na to. Kasabay ng kanyang mga salita, ang monitor sa tabi ng kama ni Miguel ay nagsimulang mag-ingay ng sunod-sunod at mapanganib. Ang tunog ng buhay ay muling nagiging tunog
ng papalapit na kamatayan. Ang sigaw ni Dr. Ramirez ay tila isang sumpa na nanatili sa hangin, kasabay ng walang tigil na pag-alarma ng mga monitor. Ang kaguluhan ay sumabog. Ang mga gwardya ay kinaladkad ang nagwawalang si Ramirez palabas ng silid. Habang si Don Ricardo ay napaluhod sa sahig, ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Napalitan ng anyo ng isang ordinaryong lolo na natatakot para sa buhay ng kanyang apo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sina Marco at Thea ay may iisang focus, ang batang si Miguel. "Get me the crash cart! Prepare for intubation!" Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay isang matalim na latigo ng awtoridad na pumutol sa kaguluhan. "I need a full toxicology screen now. Somebody call the Poison Control Center." Ang kanyang mga utos ay mabilis at tiyak, isang resulta ng maraming taon ng pagsasanay. Ngunit habang ginagawa nila ang lahat ng tamang hakbang, isang malamig na katotohanan ang unti-unting lumitaw. Walang gumagana. Ang lason ay hindi kilala. Ito ay mabilis, mabagsik, at lumalaban sa lahat ng kanilang modernong medisina. Tinitigan ni Thea ang lason na dahan-dahang pumapatay sa bata. Ang amoy. Iyon ang bumalik sa kanya. Ang mahinang amoy ng halaman na naamoy niya kanina. Naalala niya ang sinabi ni Jen, isang rare na uri ng nightshade. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola sa probinsya tungkol sa mga halamang gamot at tungkol din sa mga halamang lason na ginagamit ng mga mangkukulam. Isang ideya, isang napakalayong posibilidad na ipinanganak mula sa kaalamang hindi itinuturo sa medical school, ang biglang nabuo sa kanyang isipan. "Marco," sabi niya, hinawakan ang braso nito. "Ang mga standard antidote, hindi gagana." Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang lason, galing ito sa halaman. Isang bagay na napakatapang. Ngunit sabi ng lola ko, ang lunas sa isang lason ay madalas na matatatagpuan sa kalikasan din. May alam akong maaaring subukan. Ang ibang mga doktor na pumasok sa silid ay napatingin sa kanya na may pagtataka. "Anong ibig sabihin ng babaeng yan?" sabi ng isa. "Folk remedy? Magbibiro pa ba tayo sa oras na ito?" Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Marco. Nakatingin siya kay Thea. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang parehong determinasyon na nakita niya sa archives. Ang kanyang intuition ang nagligtas kay Miguel sa unang pagkakataon. "Anong kailangan mo?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng tiwalang ikinagulat ng lahat. "Dahon ng ampalaya, sariwang luya, at ugat ng talahib." Mabilis na sagot ni Thea. "Kailangan kong dikdikin at pakuluan. Kailangan nating ipainom sa kanya ang katas." "Nababaliw ka na ba?" sigaw ng isang senior na doktor. "Marco, hindi natin maaaring gawin yan. Malpractice yan." Humarap si Marco sa kanila. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ni Thea at ng kanilang pagdududa. Ang intuition niya ang nagligtas sa batang ito kanina. "Ang siyensya natin bigo na. Susugal ako sa kanya ulit. Ngayon, kung hindi kayo tutulong, umalis kayo sa daan ko." Ang kanyang mga salita ay puno ng awtoridad na walang sino man ang nangahas na sumuway. Tumawag si Thea sa kanyang ina. "Nay, kailangan ko po ng tulong niyo. Bili po kayo sa pinakamalapit na palengke." Habang hinihintay nila ang mga sangkap, si Don Ricardo ay dahan-dahang lumapit kay Thea. Ang dati aroganteng bilyonaryo ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagsusumamo. "Doktora," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. At sa isang kilos na yumanig sa pundasyon ng kanilang magkaibang mundo, lumuhod ang Don sa harap niya. "Pakiusap, iligtas mo ang apo ko.
ibibigay ko sa iyo ang lahat. Lahat ng yaman ko, ang buong kumpanya. Pakiusap. Inalalayan siya ni Thea na tumayo. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, hindi dahil sa pera, kundi dahil isa siyang bata na nararapat mabuhay. Dumating si Elena, dala ang mga sangkap. Sa isang sulok ng high-tech na VIP suite, gumawa sila ng isang maliit na istasyon. Si Marco mismo ang nagdikdik ng luya gamit ang ilalim ng isang baso. Si Thea ang naghanda ng mga dahon. Nagtrabaho sila nang may perpektong koordinasyon. Ang kanilang mga galaw ay tila isang sayaw na matagal nang pinag-ensayuhan. Ang amoy ng pinakuluang mga halaman ay pumuno sa silid. Isang amoy ng probinsya, isang amoy ng pag-asa na tumataboy sa amoy ng kamatayan. Maingat nilang isinalin ang mainit na katas sa isang feeding tube at ipinasok ito sa sistema ni Miguel. At pagkatapos, ang paghihintay. Naupo sina Thea at Marco sa tabi ng kama. Ang kanilang mga mata ay hindi humihiwalay sa monitor. Ang bawat beep ng makina ay isang pagsubok sa kanilang pananampalataya. Ang mga oras ay lumipas. Ang kadiliman sa labas ng bintana ay unti-unting nagbigay daan sa isang kulay abong liwanag. Ang bukang liwayway, kasabay ng unang sinag ng araw na tumama sa bintana, isang pagbabago ang nangyari. Ang mabilis at hindi regular na pagtibok ng puso sa monitor ay dahan-dahang bumagal. Ang linya ng kanyang blood pressure ay unti-unting umakyat. Isang nurse ang napasinghap. Nag-i-stabilize siya. Isang kolektibong pagbuntong hininga ng ginhawa ang narinig sa silid. At pagkatapos, isang milagro. Gumuhit ang isang maliit na kunot sa noo ni Miguel. Ang kanyang mga pilik mata ay kumurap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nalilito, nanghihina, ngunit buhay. Ang kanyang tingin ay naglakbay sa paligid ng silid hanggang sa tumigil ito sa mukha ni Don Ricardo. Isang salita, mahina at halos hindi marinig. Ngunit ang pinakamagandang tunog na narinig nila sa buong buhay nila ang lumabas sa kanyang mga labi. Papa, ang mga luha ay bumuhos. Si Don Ricardo ay humagulgol habang niyayakap ang kamay ng kanyang apo. Ang mga nurse ay nagiyakan. Ngunit sa gitna ng lahat, ang mga mata ni Thea at Marco ay nagtagpo. Isang tahimik na pag-unawa, isang ibinahaging tagumpay. Nang kumalma na ang lahat at ang kondisyon ni Miguel ay tuluyan ng naging stable, hinila ni Marco si Thea palabas ng silid. Dinala niya ito sa rooftop ng ospital. Ang malamig na hangin ng umaga at ang papalaking liwanag ng araw ay sumalubong sa kanila. Hindi lang si Miguel ang iniligtas mo ngayon, Thea, sabi ni Marco, nakatingin sa nagliliwanag na skyline. Iniligtas mo rin ako. Iniligtas mo ako mula sa sarili ko, sa aking kayabangan, sa aking paniniwala na ang lahat ay nasusukat sa libro at siyensya. Tinuruan mo ako na ang tunay na kaalaman at ang tunay na lakas ng loob ay nagmumula sa puso. Humarap siya kay Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi na niya tinatago. Thea ay... Ngumiti si Thea. Isang ngiting pagod, ngunit puno ng kaligayahan. Bago pa man matapos ni Marco ang kanyang sasabihin, inunahan na niya ito ng isang tanong. Isang tanong na hindi tungkol sa medisina, kundi tungkol sa kanilang hinaharap. Handa ka na bang makilala ang nanay ko? Sa Tondo? Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo na yumanig sa St. Jude's ay unti-unting humupa, napalitan ng isang bagong alamat. Ang kwento ng isang residenteng doktor na, gamit ang talino at pusong hindi sumusuko, ay nagligtas sa isang buhay na isinuko na ng lahat. Ang mga bulong-bulungan sa pasilyo ay hindi na tungkol sa pagdududa, kundi sa paghanga. Ang mga tingin ay hindi na mapanliit, kundi puno ng respeto. At si Dr. Althea Reyes, na minsay parang isang multo sa mga pader ng ospital, ay isa ng pangalang binabanggit ng may paggalang.
Siya ay na-promote. Hindi na isang residente, kundi isang ganap na attending physician sa ilalim ng departamento ni Marco. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay ay hindi nangyari sa loob ng ospital. Nangyari ito isang Sabado ng hapon sa maliit na sala ng kanilang bahay sa Tondo. Nakatayo si Dr. Marco De Leon, ang lalaking sanay sa mga board meeting at mamahaling restaurant. Sa gitna ng kanilang sala, hawak ang isang plato ng isinangag na mani. Mukha siyang aligaga, ang kanyang mamahaling polo shirt ay tila hindi bagay sa paligid na puno ng mga lumang litrato at gansilyo. Bawat tunog ng tumatahol na aso sa labas o sigaw ng mga batang naglalaro ay nagpapakaba sa kanya. "Naku, Hijo, huwag ka nang mahiya," sabi ni Elena, ang ina ni Thea, habang naglalapag ng isang pitsel ng malamig na sagot gulaman. "Pasensya ka na sa aming munting tahanan." "Napakaganda po ng bahay ninyo, tita," mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Masarap po sa pakiramdam. Mainit." Ngumiti si Elena. Isang namang ngiti na nagsasabing nababasa niya ang lahat sa mga mata ni Marco. Ang kaba, ang respeto, at higit sa lahat, ang pagmamahal nito para sa kanyang anak. Ang mahalaga ay ang mga taong nakatira dito, hindi ba? At masaya akong makita na ang anak ko ay nagdala rito ng isang taong katulad mo. Mula sa kusina, pinapanood ni Thea ang eksena. Ang kanyang puso ay puno ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Ang dalawang mundo niya, ang simple niyang buhay sa Tondo at ang komplikadong mundo ng medisina ay nagsama sa isang silid at ang tulay ay pag-ibig. Habang sila'y kumakain ng tanghalian, isang simpleng adobong manok na niluto ni Elena, isang kartero ang kumatok sa kanilang pinto. May iniabot itong isang makapal na sobre na may magarang selyo. Nakapangalan kay Thea. Nagtataka, binuksan niya ito. Sa loob ay isang formal na sulat, nakalimbag sa mamahaling papel. "Mahal na Dr. Althea Reyes," basa niya ng malakas. "Bilang pagkilala sa iyong pambihirang serbisyo at bilang pagtupad sa isang pangako, ikinagagalak ng Vilena Corporation na ipaalam sa iyo ang formal na pagtatatag ng Dr. Samuel Reyes Medical Scholarship Foundation. Ang pundasyong ito ay magbibigay ng buong scholarship sa 10 mahuhusay ngunit kapuspalad na mag-aral ng medisina bawat taon upang sila rin ay magkaroon ng pagkakataong maglingkod at magligtas ng buhay tulad ng iyong ginawa. Ang ala-ala ng iyong ama ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga pangarap na kanyang tutulungang buuin." Sa ilalim ng sulat ay ang pirma ni Don Ricardo Villena. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Thea. Hindi ito mga luha ng lungkot, kundi ng purong pasasalamat. Tumingala siya sa isang lumang larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Isang lalaking nakangiti, na ang kwento ay hindi nagtapos sa isang misteryosong kamatayan, kundi sa isang legasiya ng pag-asa. Naramdaman niya ang kamay ni Marco na humawak sa kanya at ang braso ng kanyang ina na yumakap sa kanyang mga balikat. Ang sakit na matagal na niyang kinimkim ay tuluyan ng naghilom. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Thea sa St. Jude's. Sa kanyang locker, naghihintay ang isang regalo mula kay Marco. Isang bagong, puting-puting uniforme. At sa dibdib nito, sa itaas ng bulsa, ay may burdang mga salita na kulay asul. Dr. Althea Reyes, MD. Internal Medicine, isinuot niya ito. Habang nakatingin siya sa salamin, hindi na niya nakita ang takot na residente, kundi isang babaeng buo ang loob. Isang doktor, isang manggagamot. Naglakad siya sa pasilyo at doon, sa dulo, naghihintay si Marco. Hindi bilang kanyang superior, kundi bilang kanyang kapantay. Ngumiti ito, isang ngiti na abot hanggang sa mga mata. "Bagay sa'yo," sabi niya. "Salamat sa'yo," sagot ni Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Sa inyong dalawa ng nanay ko." Sa gabing iyon,
Muli silang umakyat sa rooftop ng ospital, ang lugar kung saan sila nagkasagutan, nagtiwala, at muling nagkita. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang bukang liwayway. Nakatayo sila, magkatabi, pinagmamasdan ng walang katapusang mga ilaw ng syudad. Sino ang mag-aakala? Bulong ni Marco, hinawakan ng kamay ni Thea, na ang isang aroganteng doktor at isang matapang na residente mula sa Tondo ay magtatagpo rito. Siguro, sabi ni Thea. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Ang tadhana ay may mas magandang kwentong isinulat para sa atin kaysa sa inaakala natin. Humarap si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga ilaw ng syudad. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka. At ito, bulong niya bago maglapat ang kanilang mga labi, ay simula pa lamang ng ating kwento. Ang kanilang halik ay hindi na puno ng tensyon o desperasyon. Ito ay isang halik na puno ng kapayapaan, ng pangako, at ng isang pag-ibig na nahanap sa pinakaimposibleng lugar. Isang pag-ibig na nagpapatunay na ang katotohanan at pag-asa ay maaaring magmula sa pinakamaliit na tinig at kayang lagpasan ang kahit anong pader na nakapagitan. Ang kwento tungkol kay Althea Thea Reyes, isang residente na doktor, at kay Dr. Marco de Leon ay hindi lamang isang paglalakbay para iligtas ang buhay ng batang si Miguel Villena, kundi isang malinaw na patunay na ang tiyaga, talino, at tapang ng puso ay laging ginagantimpalaan. Kahit na hinamak siya ng mga katrabaho at ni Marco dahil sa kanyang simpleng pinagmulan, hindi kailanman sumuko si Thea sa kanyang teorya batay sa sariling karanasan. Sa pamamagitan ng tiwala at determinasyon, natuklasan niya ang totoong sanhi, ang parasitiko sa lalamunan, at nailigtas si Miguel. Pinapaalala rin ng kwento na ang mga taong masama, tulad ni Dr. Antonio Ramirez, kahit pansamantalang may kapangyarihan o masamang balak, ay kakaharapin din ang resulta ng kanilang maling gawain. Sa kabilang banda, ang tiyaga, integridad at tapang ni Thea ay hindi lamang nakaligtas sa buhay ng bata, kundi nakapagpagaling rin ng relasyon at nagdala ng katarungan at pag-asa. Ipinapaalala sa atin ng mensaheng ito na minsan, ang maliit na tinig at tahimik na determinasyon ang susi sa malaking pagbabago. Mga kaibigan, pagkatapos marinig ang kwentong ito, naisip niyo na ba? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Thea, magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na ipagtanggol ang katotohanan kahit na hinuhusgahan o pinagdudahan kayo? At sa mga oras na pakiramdam nyo ay nag-iisa o binababa ang inyong halaga, naniniwala ba kayo na ang tiyaga at integridad ay magdadala ng katarungan at tagumpay sa huli? Gusto ko rin talagang malaman ang damdamin ninyo. Naranasan nyo na ba ang pagiging pinagdudahan, hinamak, o kailangang tumindig para sa tama? Ibahagi nyo sa comments. Palagi kong binabasa at pinapahalagahan ang bawat kwento ninyo. Huwag kalimutang alagaan ang sarili, pangalagaan ang kalusugan, at maniwala sa halaga ninyo bilang tao. Sapagkat bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa katarungan, kaligayahan, at pag-asa.